Perfect combination ng ulan at baha. Resulta niyan, sigurado, traffic. Sa isang bahagi ng Quezon City, hindi pa naman bumuhos ang ulan, bumigat na ang trapiko bago magdilim kagabi, sabi sa ulat ng Super Radio DZBB. Nagkaroon kasi ng aksidente sa bahagi ng Elliptical Road sa Visayas Avenue. Ang standstill traffic tuloy sa may Kalayaan Avenue umabot daw sa kalahating oras. Apektado niyan pati ang daloy ng mga sasakyan sa Quezon Avenue, pati na bandang EDSA papuntang North Avenue. Ay, nako, and speaking of pagbaha, nako, balita ko, nanghihingi po ang DPWH ng dagdag na mahigit 257 billion pesos na budget para po yan sa flood control project sa 2024. Mula 2016 hanggang ngayong taon, umabot na po raw sa 1.4 trillion pesos ang nagagastos ng kagawaran sa flood control at drainage projects. Pinuna po yan ng Kamara. Trilyon na raw kasi ang nagagastos pero malala pa rin daw ang pagbaha sa bansa. Dinipensahan naman ng kampo ng DPWH ang hinihinging budget. Maiibsa naman daw ng mga proyekto ang pagbaha pero may iba pang factors na nagpapalala rito. Bukod po sa mga tinatawag na engineering intervention. Nakakalungkot kasi 'di ba sabi nga yung ating budget talagang taon-taon naman meron talagang nadadagdag. At lumalaki. Pero wala tayong nakikita na solusyon, hindi ba? Ang problema kasi since government procurement yan, ang dami pinagdadaanan, humahabol lang tayo ng humahabol. Na-cover ko na kasi ito dati. So yung mga proyekto, mga flood control projects ngayon, 10 years, 5 years ago pa. Yes. Nagbago na yung panahon ngayon. Paano pa yung sinasabi nilang 50-year long-term plan, di ba? So dapat, nako. Ito, ang pondo po daw ng DPWH na more than 182 billion pesos para sa flood management program, ayon sa General Appropriations Act po yan. Sa datos po ng DPWH para sa 2023, at least 87 ang flood control project sa Metro Manila na may halagang 4 billion pesos. At sa 87 po na yan, 2 pa lamang ang natatapos. Oo, ang sinasabi naman nila, yung natatapos na yan, talagang, yung completion kasi yung pinakamatagal. At isa pa nilang problema dyan, right of way. Right of way. Hindi sila kaagad-agad nakakapag... Iko-korte yan eh. Oo. Diba? Kailangan pa. May allotment daw, di ba, partner din sa yung MDA na 351 million pesos. Ayan. Una nang sinabi nga ng MMDA na may ikinakasa silang 50-year drainage master plan sa Metro Manila para tugunan yung palaging pagbaha. Oo. Pero ito naman, in fairness naman sa DPWH, dun sa 87 po na ginagawa, 85 naman doon ang ongoing na. Ongoing. At yung iba doon, actually patapos na. So, hopefully, no? Pero sabi nga, kausap ko lamang din ng MMDA, not in the near future natin po ito mararamdaman. Pero malaki po ang tulong ng mga kababayan natin. Huwag lang po kayo magtapon ng basura, lalo ng mga plastic sa mga drainage. Malaking tulong na yun. Let's do our part. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.